Good morning sa ating lahat. Nasa lesson 3 pa rin tayo ng ating pag-aaral last week. Ang ating part 1 is complete in Christ, guarded against deception. Yun yung lesson na pinag-aralan natin last week. Napakahalaga na bantayan natin ang ating sarili against sa deception. Kasi ang akala natin na ang false teaching ay harmless. Pero ang katotohanan, ang false teaching ay malaking lamat ang iiwan nito sa ating spiritual na buhay. Maapektuhan ang prinsipyo natin, maiimpluwensyahan ang uri ng lakad natin kung hahayaan natin ang false teachings. Kaya nga sinabi mismo ng salita ng Panginoon, sinabi mismo ni John, na huwag ninyong patuloyin sa inyong tahanan ang lahat ng mga nagtuturo ng mali, ni batiin sila. Huwag nyo silang batiin. So yun ay napakahalaga. Hindi lamang nung panahon na yun, kundi maging sa ating panahon ngayon. Kasi sa panahon ngayon, parang maraming mga Kristiyano na parang wala silang pagdi-desire, wala silang sigasig na mag-aral ng salita ng Diyos. Para sa kanila, mag-church na lang ng Sunday, then tapos na. At hindi na pag-aaralan ng salita ng Panginoon, which is kailangan na talaga natin na pag-aaralan ng salita ng Panginoon. So yan yung mga pinag-aaralan natin last week, ang complete in Christ guarded against deception. Ngayon, pagdating sa verses 11 and 12, actually hanggang verse 15 ito, pero next week ang verse 13 to 15, yun ang part 2B ng ating pag-aaralan ng complete in Christ, freed and victorious. Napakahalaga nito na hindi lamang basta alam nating i-guard ang ating pananampalataya or ang ating sarili against sa mga false teachings, dapat maintindihan din natin sino ako sa harapan ni Kristo. Kasi sinasabi mismo ng mga false teachers, may kulang pa eh. Kulang ang ginawa ni Christ. Hindi enough si Christ. Kaya nga ang chapter 2 ay nakafocus, sa Colossians chapter 2 ay nakafocus sa buong tema na si Kristo ay sapat na. At yun ang dapat natin maintindihan. Si Kristo ay sapat na. Kaya dito sa mga nakaraan na pinag-aaralan natin, itinuturo sa atin na tayo ay complete kay Christ. At ang finished work ni Jesus Christ ay sapat na. So ang tanong natin is, what does it really mean to be complete in Christ? Sabi ng mga false teachers sa Colossae, nangako sila ng fuller spirituality sa pamagitan ng ng mga rituals, sa pamagitan ng mga philosophies, sa pamamagitan ng mga mystical practices. Pero kung papansinin ninyo sa mga sulat ni Apostle Paul, paulit-ulit niyang pinaaalalahanan ang lahat ng mga mananampalataya na dahil sila ay na kay Christ, nasa kanila na ang lahat ng bagay. Nothing is missing. Nothing needs to be added. Bakit? Dahil sapat na si Jesus Christ, kompleto na sila kay Jesus Christ. So ang Colossians chapter 2 verse 11 and 12, makikita natin ang first two realities ng ating completeness kay Christ. Ano ito? Number 1, spiritual circumcision. Ano ba ang spiritual circumcision? Una sa lahat, alam dapat natin na sa Old Testament, under Old Covenant, pinapractice ang circumcision. Ito ay covenant mismo ng Diyos kay Abraham. Na ang lahat ng kay Abraham ay kailangang magpa-circumcise ang mga lalaki. So yun ay kanilang mga practice. Ngayon, pagdating sa New Covenant, kaya nga merong New Testament, merong New Covenant, dahil merong Old Covenant. Hindi ibig sabihin na walang halaga ang Old Covenant, kundi ang New Covenant ay pagsasabing tinupad na ni Jesus Christ ang hinihingi ng lumang tipan. Kaya yun ang sinigaw ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, it is finished.
lahat ng dinidemand, lahat ng hinihingi ng law, ng Old Testament, naganap na ng ating Panginoong Jesus. Verse 11, in Him, you were also circumcised with the circumcision made without hands, by putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Ang sabi kasi ng mga false teachers, ini-insist nila sa mga Colossian believers, kailangan i-practice nila ang circumcision para maging tunay na spiritual sila. Ito yung pang-rest back ni Apostle Paul, ang verse 11. Na kung saan, sinasabi ni Apostle Paul, unang binanggit niya dyan is circumcised with the circumcision without hands. Anong ibig sabihin rito? Hindi ito panlabas, hindi ito physical na circumcision tulad ng sa Old Testament. Dito mismo, ang Diyos ang siyang gumawa. Dahil ang tunay na transformation, hindi nag-i-start sa labas, kundi mismo sa loob. Kaya nga kung titignan ninyo, ang mga religious leaders, nakafocus sila sa panlabas at hindi sa panloob. Kaya ang tawag sa kanila ng Panginoong Hesus ay hypocrite. More on self-effort. Kaya yung kanilang pagbabago ay hindi nagsimula sa panloob, puro panlabas. Kapag ang pagbabago ay nagsimula sa labas, magiging hypocrite ka. Magiging judgmental ka. Magiging napaka-critical mong tao. Tingnan nyo yung mga taong hypocrite. Ang galing nilang mangtuligsa, ang galing nilang manira ng kanilang kapwa. Lagi nilang ikinukumpara ang kanilang sarili sa iba. Yan ang problema nung panahon ng ating Panginoong Hesus dito sa mga religious leaders na ito. Kaya sila'y nirebuke ng ating Panginoong Hesus. Sinabi nga ng Panginoong Hesus, kayo'y katulad ng isang libingan. Maputi, maganda, maayos sa panlabas, pero ang loob nito ay bulok. Ganon ang mga tao na umaasa sa panlabas. Puro pakitang tao. Possible naman na makita mong isang taong mabait, religyoso, pero kung walang transformation sa heart, then yan ay tinatawag na pakitang tao. Kaya sinabi ng salita ng Panginoon, circumcised with the circumcision made without hands. Hindi ito gawa ng tao, hindi ito sa effort ng tao, hindi ito sa mga ritual, hindi ito sa mga good works, kundi mismo ang Diyos ang siyang kumilos. Ito yung tinatawag mismo ng salita ng Panginoon ng circumcision sa heart. Ang circumcision sa heart, ito mismo ay propesiya ni Ezekiel na nagkaroon mismo ng tinatawag na or ipinakita mismo ang pagbabago na gagawin ng Diyos. Ipinakita ng Diyos ang bagong tipan. Nung panahon mismo ni Ezekiel, anong sinabi ng Panginoon? Papalitan ko ang kanilang pusong bato ng isang pusong laman na marunong sumunod sa akin. Ang tinutukoy noon ay ang ginawa mismo ng ating Panginoong Hesus. Yun ay patungkol sa circumcision ng ating heart. Hindi gawa ng religion, hindi sa pamagitan ng mga rituals, hindi sa pamagitan ng good works ng tao, kundi mismo ang Diyos ang nagbigay ng pagbabago sa atin. Hindi natin binago ang buhay natin, pero binago tayo mismo ng Diyos. Binago niya ang ating puso. Wala tayong kakayanan na baguhin ang ating sarili. Maaring yung ilan, matanggal natin yung ibang ugali natin, pero ang kabuuang pagkatao, wala tayong kakayanan. Kaya nga nung sinabi ng salita ng Diyos, ang sino mang nakibagsak kay Kristo, wala nang dating pagkatao. Siya ay bago na. So ito'y makakamtan lamang sa pamagitan ni Kristo. At hindi lang yon. Ang statement mismo ni Apostle Paul na sumunod, nagsabi niya, putting off the body of the sins of the flesh. Nang literal meaning nito is complete stripping away, as in, lubos na tinanggal. Hindi katulad ng circumcision sa ritual, ilang balat lamang, gatiting na balat lang ang tinatanggal. Pero ang spiritual circumcision, as in, binago ka ng Diyos. Ganon ang pagbabago na ginawa ng ating Panginoon. Ito yung binabanggit na circumcision of the heart. Spiritual na pagbabago ng puso.
Ito yung dahilan kung bakit tayo nakakasunod sa Diyos. Hindi ito panlabas na ritual o tradisyon. So ang old self, na alipin mismo ng kasalanan, ay wala ng control sa atin. Yun ang ibig sabihin mismo, nung sinabi mismo ni Apostle Paul, putting off the body of the sins of the flesh. Bakit? Dahil mayroon ka ng bagong self na nilikha ni Christ. Kaya nga ginamit ron new creation sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. New creation as in brand new. So hindi ito character modification, kasi sa panlabas ang ginagawa is character modification. Pag-aayos mo lamang ng pag-uugali mo. Pero ito ay spiritual transformation. Pagdating mismo sa mga religious leaders, na panlabas ang ginagawa, more on character modification. Pero sa atin na mga mananampalataya, spiritual transformation. Tingnan nyo kasunod, na ginamit roon, circumcision of Christ. May dalawang ibig sabihin nito. Pinapakita nito ng kanyang death, na naputol na ang rule ng kasalanan. Pangalawa na ibig sabihin nito, na ang mananampalataya binigyan ng bagong heart at bagong desire. So ibig sabihin, mayroon na tayong capacity na makasunod sa kalooban ng Diyos dahil meron na tayong bagong puso at meron na tayong bagong desire. Ano yung desire na yun? Ang i-desire mismo ang Diyos. I-desire ang kalooban ng Diyos. Kaya doon talaga makita natin ang kaibahan ng mananampalataya at hindi mananampalataya. So ano ang principle nito? True transformation is inward, not ritualistic. Ang circumcision of the heart ay nangangahulugan ng ano? Pagbabago mismo ito ng ating intention at ng ating motivation. So ang ating pagsunod ay hindi pakitang tao, kundi dahil sa pagmamahal sa Diyos. Diba sa Romans chapter 5 verse 5, nung tayo nananampalataya mismo sa ating Panginoong Hesus, inilagay niya sa atin ang kanyang espiritu, ang kanyang pag-ibig. Ano yung pag-ibig na ginamit doon? Agape. Ang pag-ibig na kung saan hindi galing ito sa tao, kundi galing mismo ito sa Diyos. Kaya tayo nakakaibig sa Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig na inilagay sa atin. So dahil sa mayroong spiritual circumcision na circumcise ang ating heart, nababago na ang ating intention, nababago na ang ating motivation. Ang ating pagsunod, hindi na panlabas, hindi pakitang tao, kundi dahil sa mahal natin ng Diyos. So ang pagsunod natin, hindi galing sa labas, galing mismo dito. So sumusunod tayo hindi dahil sa obligasyon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa meron tayong bagong puso. So napansin niyo yung pagkakaiba pag nagkaroon ng spiritual circumcision? Hindi lang yon, nagiging sensitibo tayo sa Espiritu Santo. Nandun ang kanyang paggabay sa atin. At tayo nakakalakad sa nais ng Espiritu Santo. Kaya dito, bilang mga Kristiyano, maliwanag na itinuturo sa atin na ang true transformation, ang ibig niyang sabihin, binabago ni Christ ang desire natin. Binago ni Christ ang thoughts natin. Ang actions mo mula na mismo sa loob. Dahil nabago ito. So ang pagsunod na natin, hindi na siya pakitang tao, kundi dahil sa mayroon tayong bagong heart, mayroong nangyaring transformation sa buhay natin. So ano dapat natin gawin? Stop trusting in rituals. Maraming mga Kristiyano nahuhulog mismo sa trap na ito. Na nasa kaisipan nila na kapag ginawa nila ito, automatic na may plus points sila kay Lord, na malulugod si Lord sa kanila pag ginawa nila ito. That is ritualism. Ano ba ang example nito? Ang Sunday service. Masama bang umattend pag Sunday service? Hindi masama.
Pero kailan nahuhulog tayo sa ritual? Kapag nasa isip lang natin na ang Sunday ay isang obligasyon at a-attend lang tayo roon at pag naka-attend na, praise the Lord, plus points. Ang pagdalo dapat natin ay ganito. Naiaalaw natin ang Diyos na ayusin niya ang ating heart. Na magpapahubog tayo. Naiaalaw natin ang kanyang salita na magdidisiplin sa atin, magpuprun sa atin. So, hindi ka nahuhulog sa ritualism. So, yung pag-attend mo ng Sunday, ang kaisipan mo, gusto kong maranasan si Lord. Gusto kong purihin si Lord. Gusto kong mapalakas din ang aking mga kapatid. Pupunta ako ron para si Lord, aawitan ko kasama ang mga kapatid sa Panginoon. Hindi yung basta't naka-attend na ako, nalpasen ka ng Ilocano, uwi na kaagad. Pero paglabas, ano yung natanggap ko mula sa Lord? Ano yung word ng Panginoon? Niyakap ko ba yung kanyang word or nireject ko? Dahil alam kong okay lang yon, at least nakapagsimba ako. Ganun po ba? That is ritualism. Dapat, sa pag-attend natin, handa tayo magpahubog, magpaayos, magpadisiplina, magpaprun. Ang isa pa sa ritualism na nahuhulog ang mga mananampalataya sa pamagitan ng pagbabasa ng Bible. Yes, kailangan talaga magbasa ng Bible. Mahalaga ang pagbabasa ng Bible. At yun din ang aking discipline. Every day, hindi ako nagmimintis sa pagbabasa ko ng Bible every day. Pero, paano tayo nahuhulog sa ritualism pagdating sa pagbabasa ng Bible? Na ginawa lang natin ito basta't obligasyon. Nakabasa na ako ng 3 chapters. Okay na yan. Pero hindi mo inunawa, hindi mo pinagnilayan, hindi mo inalaw ang Lord na siyang mag-speak sa iyong heart. Even in prayer. Naalala ninyo yung itinuro ko nun, actually tinuro ko sa mga leaders, ang spiritual autopilot. Minsan yung nagpe-pray tayo, wala na yung isip natin doon, pero yung bibig natin bumubuka, yung nagpe-pray pa rin tayo, pero hindi na yun ang iniisip natin. Kasi parang na-memorize na natin yung prayer natin. Ang pagpe-pray, nakafocus ang isip mo sa Diyos, nakafocus ang heart mo sa Diyos. Hindi yung bumubuka lang yung bibig mo, lumalabas na yung boses mo, pero wala na yung isip mo doon. That is spiritual autopilot. Nagiging ritual. Minsan, sinasabi natin, mga ibang religion, ganito, memoryado nila, pero nakalimutan natin, nagiging ganun din pala tayo, na memorize na rin natin, na ang prayer, it's all about our intimacy sa Diyos. Kaya nga, di ba sinasabi ko sa inyo, pag intimacy, ito yung open ka talaga sa Lord, honest ka sa Lord. Maring sinasabi mo, Lord, namin ko po talagang ang bigat ng nararamdaman ko. Aminin ko po na nahihirapan po ako sa pinagdaraanan ko ngayon. Nasaktan po ako sa ginawa ni ganito. Honest ka kay Lord, hindi yung minsan tayo, nasanay tayo yung ang daming mabulaklak na mga pananalita. Nawala naman talaga yung heart natin doon. So anong uring prayer meron tayo? Wala na yung heart natin doon. Minsan, inaano na lang natin, uy, naka 30 minutes ako. Wow. Ano yun? Pag nakipag-usap ka sa mahal mo, inuorasan mo, okay, simulan natin ng 9:15 pag-uusap natin ha. Tapos usap kayo. Naka 30 minutes na tayo. Ganun ba ginagawa ninyo? Pag kayo nakipag-date, halimbawa sa mga mahal ninyo, yung nililigawan or boyfriend or girlfriend, inuorasan nyo ba? Sandali lang, love ha. Okay. Start ko na yung sa time.
9:25 tayo. Okay. Sige, gantin tayo. Alam, mas nakafocus ka dun sa oras, right? Sandali, nakailan na tayo, love? Tapos susunod, ito yung susunod. Kumain ka na ba, love? Ganun ba kayo mag-pray sa Lord? Ang pagpe-pray, dahil sa iyong love sa Kanya, sinasabi mo kung ano yung nasa heart mo. Tandaan ninyo, hindi naman nagugulat si Lord sa mga sinasabi natin. Alam niya yun eh. Ang gusto niya, maging honest tayo sa Kanya. Huwag yung maging ritual, yung uri ng pananalangin natin. Kaya nga ni-rebuke ng Lord ng mga religious leaders. Kasi memorize nila yung kanilang pananalangin, paulit-ulit. Spiritual autopilot. Kaya, hintuan na natin ang pagtitiwala sa mga rituals na ito. Number 2, na pagpapakita na tayo ay complete kay Christ, buried and raised with Christ. Kasi sinasabi mismo ng mga false teachers, kulang pa si Christ, dapat gawin ninyo ito, dapat gawin ninyo ito. Pero tignan ninyo ang sabi mismo ni Apostle Paul, verse 12, buried with Him in baptism, in which you also were raised with Him through faith in the working of God who raised Him from the dead. So ang baptism ay simbolo mismo ng completeness natin kay Christ. Bakit? Ipinapakita nito ang pagkakakilanlan natin sa Kanyang kamatayan at sa Kanyang muling pagkabuhay. Ito mismo ang sumusukat sa kabuuan ng ating pagkatao nung inialay mismo ni Kristo ang Kanyang sarili upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ang baptism ay simbolo ng paglilinis ng Diyos sa atin. Inulit ko, simbolo ng paglilinis. Ang water baptism, ipinapakita nito ang buong pagsuko natin. Hindi ito partial, hindi ito kalahati. Kaya nga ginamit diyan, tingnan natin, yung word na buried, inilibing. Literal na meaning niyan, parang inilibing kang kasama ni Kristo. So nung si Kristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo at siya ay inilibing, ang sabi ng Bible sa Romans, tayo ay inilibing na kasama ni Kristo. So nung tayo nanampalataya kay Kristo, para ka na ring inilibing. Kaya sa water baptism, tawag namin ni Pastora, yun ay parang funeral service. Ikaw ay inilibing. Anong pagpapakita nun? Ang iyong old life. Sabi ko sa inyo, yun ay pagpapakita ng kabuuan ng pagsuko mo sa Panginoon. Kaya sa water baptism, ganito di ba? Ginagawa natin. Hindi naman padapa, ano? Pero ba sa inyo, we water baptize, pinadapa? Hindi, or patagilid. Ano naman? Ganito, ginagawa natin, di ba? Pahiga, right? Pagpapakita nun, sinisimbolo nun, na ikaw ay namatay at inilibing na kasama ni Kristo. Pinapakita rito na ikaw ay patay na sa iyong old self, old life. Yan ay kamatayan ng iyong lumang buhay, ang iyong makasalanang kalikasan, ang iyong kasalanan, yung mga dati mong gawi, patay na. Ito ang kahalagahan ng water baptism. Hindi ang water baptism makapagliligtas sa atin. Nung tayo nanampalataya kay Kristo, it is between you and God. Yun ay pribadong decision mo. Ngayon, dahil sa mayroong spiritual transformation na nangyari sa iyo, ngayon, ang iyong pagpapawater baptize ay public confession mo ito na sinasabi mong, ako ay kay Kristo na. Hindi na ako nabubuhay sa sarili ko, nabubuhay na ako kay Kristo.
Hindi na akong masusunod, kundi siya na ang masusunod. Inilibing na ang aking old self, ang aking old life. Ang dati kong gawi, nailibing na. Yun ang itinuturo mismo ng water baptism. Ito ay paghiwalay sa kapangyarihan ng kasalanan. Yun ang simbolo nun. At simbolo ito ng iyong bagong buhay kay Kristo. Kaya mahalaga sa atin ang water baptism. Yon ang unang hakbang ng pagsunod natin kay Kristo. Kaya tayo nagwa-water baptize. Kaya ang water baptism natin ay immersion, paglubog. Bakit? Yun naman talaga ang sinabi mismo ng salita ng Diyos. Ang salitang baptism sa Greek ay baptizo. Na ang ibig sabihin ng baptizo is fully immersed. Ilulubog ng buong buo. Kaya sa baptism, ilulubog ka ng buong buo. Hindi ka namin tatanungin kung nakita mo si Kristo. At pag sinabi mo, hindi pa, ilulubog ka ulit. Tatanungin ka raw ng pastor, nakita mo si Kristo? Hindi pa, ilulubog ka daw ulit. Hindi po totoo yun. Ang baptism, laging pagpapaalala sa atin, na ilibing na ang old self, ang old life. Hiwalay ka na sa kasalanan dahil meron ka ng new life kay Christ. Pero hindi doon nag-e-end. Kaya pag water baptize kayo, hindi naman nakalubog ka ng ganun kasi buried daw eh. Hindi eh. May kasunod kasi yan eh. Anong kasunod na sinabi roon? Which you also were raised with Him. Salamat naman at itatayo ka. Anong ibig sabihin ng raised with Christ? Ang literal na kahulugan kasi niyan, parang kasama ni Kristo na binuhay mula sa kamatayan. Ngayon, yung pag-angat mismo mula sa tubig, yun ay pagpapakita na ikaw ay muling nabuhay kasama mismo ni Kristo. So, ang spiritual meaning niyan, ikaw ay mayroong buhay na may Diyos. Dati ang Diyos natin, sarili natin. Dati ang Diyos natin, ang karir natin. Dati ang Diyos natin, ang hanap buhay natin. Pero ngayon, ang Diyos mo na ay ang Diyos na buhay. Ang Diyos ng langit at lupa. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ikaw ay mayroong Diyos. Dahil sa meron kang bagong spiritual life. Dahil ikaw ay anak na ng Diyos. Hindi lamang yon. Pag sinabi nating raised with Christ, lumalakad ka ngayon sa katuwiran ng Diyos. Ang buhay mo ngayon nakatuon na mismo sa pagsunod sa Kanya. Nakatuon ka na mismo na sundin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang pleasing sa Panginoon, yun ang pinipili mo ngayon. Kasi nga, mayroon ka ng pagdidesire na lumakad, na i-please ang Panginoon. Hindi siya pakitang tao, kundi, sabi ko nga sa inyo, dito sa heart. Dahil sa nag-uumapaw ang pasasalamat mo sa Panginoon, bilang ganti ng Kanyang ginawa sa iyo at bilang pasasalamat mo sa Kanya, susundin mo ngayon ang Kanyang kalooban. At hindi lang yon. Nung sinabing raised with Christ, ipinapakita niyan na mayroon ka ng kapangyarihan laban sa kasalanan. So hindi lang yung old self mo, hindi lang nalibing ang old self mo dahil ikaw ngayon ay merong new life. Hindi ka pinabayaan ngayon mismo ng Diyos. Binigyan ka niya ng kapangyarihan upang ma-overcome mo ang sin, ang temptations, ang trials, ang troubles. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesus, I have given you authority to trample on snakes and scorpions. At merong kasunod na sinabi ang ating Panginoon. Ang Colossians chapter 2, through faith in the working of God. Ngayon, isa-isahin natin. Nung sinabing buried with Him, lumang buhay natin, patay na. Nung sinabing raised with Him, meron ka ng bagong buhay sa Diyos. Meron ka ng new life.
Ngayon, yung sumunod, faith in God. Ito yung daluyan ng kanyang kapangyarihan sa atin. Kaya sa water baptism, tandaan ninyo, mahalaga ang faith rin dyan. Hindi lamang nung ikaw nananampalataya kay Kristo, kundi maging sa pagpapawater baptize mo, mahalaga rin ang pananampalataya dyan. Kasi pagpapakita na ito'y simbolo ng ginawa mismo ni Kristo sa akin, na ako'y namatay, na ako'y inilibing, na ako'y muling nabuhay. Dahil ako'y may bagong buhay sa Panginoon. So ang baptism ay visual reminder ng deeper reality na nangyari mismo sa heart natin. Amen po ba? So ano ang spiritual principle nito? Union with Christ is the source of spiritual life. Ang ating spiritual na buhay ay hindi nagmumula sa ating effort, sa ating good works, sa ritual, or sa morality. Ang pinagmulan nito ay sa pakikipag-isa natin kay Hesus Kristo. So ang ating pakikipag-isa kay Kristo, kasama dyan yung kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay. Yun ang ibig sabihin mismo ng union with Christ. Hindi ito physical, ito ay spiritual at relational. Kasi meron na tayong relasyon sa God the Father. At sinabi diyan yung salitang in Christ, na kung saan yung salitang in Christ, kasama diyan ang kapatawaran, kasama diyan ang katwiran, kasama diyan ang bagong buhay. So ano dapat natin gawin? Live as one, raised with Christ. So ang ibig sabihin nito ng ating buhay ngayon ay dapat sumasalamin sa buhay na mayroon si Kristo. Matapos ang ng kanyang pagkabuhay, malaya ka na saan? Sa kasalanan, mayroon ka ng pag-asa, actually hindi lang basta pag-asa, puno ng pag-asa, at laging nakafocus sa ating Panginoong Diyos. So, paano itong live as one, raised with Christ? Ito yung paglaya sa atin mula sa pattern or sa old patterns. Ano ba yung mga old patterns natin? Bago tayo nananampalataya kay Kristo, alipin tayo ng ng kasalanan. Alipin tayo ng bisyo. Mga makasalanang gawi. Pero dahil ikaw ay na kay Kristo na, hindi mo na inuulit, hindi mo na ginagawa itong old life na ito. O, halimbawa, dati sa trabaho, nanlilinlang ka. Hindi ka na nanlilinlang. Dati sa trabaho, naninira ka, chinichismis mo yung mga katrabaho mo, dahil nalibing na yung old na bibig mo. Kasi kasama na yung bibig mo rin, alam ka na ilibing ka, yung nguso mo, hindi. Kaya pala chismosa kasi hindi pa nailibing daw yung nguso. Dahil ikaw na kay Kristo na, nagiging gracious ka. Hindi ka na mapanirang puri. Amen po ba? Dahil namatay ka na sa iyong lumang sarili. Pag sinabi natin live as one, race with Christ, meron ka ng new mindset. Meron tayong bagong principle. Ang principle ng kingdom ng Panginoon. Dahil tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, so ang ating isip, pag nagdidesisyon na tayo, hindi na nakabase sa kalooban natin, hindi nakabase na sa taas ng sweldo, nakabase na sa kalooban ng Diyos. Nakuha ninyo? Ulitin ko, ito ang new mindset ng mga mananampalataya. Kunyari sa trabaho, ang pagpili mo, hindi sa ganda ng lugar, hindi sa taas ng sweldo, kundi ito ba'y kalooban ng Diyos. Nakukuha po ninyo? Minsan tayo kahirap-pagharap ng trabaho, kahit ano na dyan, pag merong mapapasukan, yun na yun. Ang tanong, yun ba yung kalooban ng Diyos? Kailangan ipag-pray pa rin natin.
Nagro-rule ba ang peace ng Lord doon sa decision na yon? Kaya laging natin hinihingi ang wisdom mula sa Panginoon. Laging kalooban dapat ng Diyos ang masunod. Hindi yung taas ng sweldo, hindi yung ganda ng lugar. Ito ba ang kalooban ng Diyos? Kasi baka maapektuhan ang aking relationship sa Panginoon, maapektuhan ang aking paglilingkod sa Panginoon. Yun lagi ang isa sa alang-alang natin. May lalapit ba ako sa Panginoon? Or may lalayo ako sa Panginoon? Lagi nating dapat pag-pray kasi meron na tayong new mindset. Dahil sa bagong principles. Yan ang ibig sabihin ng live as one race with Christ. Tingnan niyo ang Panginoong Hesus. Sa Mark chapter 1, madaling araw, siya'y nag-pray. Nandun siya sa solitary place. Madaling araw pa lang, ang dami ng tao doon sa bahay. Hanggang labas na mga problema ang mga disciples, hindi nila mahanap ang Panginoong Hesus. Pumunta si Lord sa solitary place para mag-pray. Then nakita nila si Lord sa solitary place at sabi nila, Lord, ang dami ng tao, ang dami na pong naghihintay sa inyo, balik na po tayo roon. Isipin mo, pagkarami-raming tao, syempre, wow, pagkakataon, ito yung opportunity, ang daming tao ulit na matuturuan ng salita ng Diyos. Pero nung sagot ng Panginoong Hesus, hindi, punta tayo sa ibang place. Bakit? Dahil sa kanyang pakikipag-usap sa God the Father, inireveal ng God the Father yung kanyang will at kung saan sila pupunta. Kung tutusin mo, ang dami ng tao. Pero sabi ng Lord, pupunta tayo dun sa itinuro ng Ama na pupuntahan ko. Yan ang perfect will ng Diyos. Yun yung itinuturo ng Panginoong Hesus na mindset sa atin. Hindi tayo nakabase sa dami, nakabase tayo. Ito ba ay will ng Diyos? Hindi lang yun. Pag sinabi natin live as one race with Christ, meron ka ng bagong purpose, meron ka ng bagong direksyon. Meron ka ng, alam mo, yung nasa isip mo na kasama na mismo sa lifestyle mo, ang spiritual na paglago mo. Yung intentional ka na para sa yung spiritual growth. Hindi mo lang iniisip yung atid lang ako ng Sunday, sapat na yun. Kundi everyday, kasama na yung spiritual growth mo. Naiisip mo ang paglago mong spiritual dahil meron ka ng new purpose, meron ka ng new direction. Kaya anong ginagawa mo? Meron ka ng time na magbasa ng Bible, meron ka ng time na mag-aral ng salita ng Diyos, meron ka ng time na mag-pray, meron ka ng time na maglingkod sa kapwa mananampalataya at sa mga taong aabutin para makilala si Christ. Kasi meron kang new purpose, meron kang new direction. Hindi lamang yan, pag sinabi natin live as one race with Christ, meron ng tinatawag na spiritual empowerment. Umaasa ka mismo sa Diyos. Hindi na sa sarili mo. Sa Diyos ka umaasa. Halimbawa, nahihirapan ka na ma-overcome yung isang tukso. Aasa ka sa Diyos, Lord, tulungan mo po ako. Ang hirap po nito, itong tukso na ito, parang bibigay na po ako. Lord, tulungan mo ako na ma-overcome ko ito. So humihingi ka ng lakas mula sa Panginoon. Humihingi ka ng tulong sa Panginoon. Hindi na sa sarili mong kakayanan. So sa madaling sabi, kapag sinabi na natin ngayon, race with Christ, hindi lamang ito basta't isang spiritual na katotohanan na meron akong pinanghahawakan, kundi ito'y pagpapakita na mamumuhay ako araw-araw sa kalooban ng Diyos. Meron na akong bagong isipan. Ng aking isipan ay nagpapasakop na mismo sa Diyos. Ang bawat decision ko, hindi na ura-urada, kundi ipinapasakop ko na lahat sa Panginoon. At tama na akong makitungo sa aking kapwa. Amen po ba? Kapag alam natin ang dalawang simbolo na ito, ang spiritual circumcision at ang baptism, makikita natin, sapat si Christ. Ang kanyang ginawa sa atin ay sapat na. Naulit ko, hindi ito character modification. Ito ay spiritual transformation. Amen.